Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Dito lamang sa ating munting tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa tunay na buhay. Madalas, akala natin ang pagtitiis ay ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal. Sinasabi natin sa ating sarili na kaya nating lunukin ang lahat, ang sakit, ang panghahamak, ang pangmamaliit, basta't para sa taong ating iniirog. Pero paano kung ang pagtitiis na yon ay hindi na pagmamahal, kundi unti-unting pagpatay sa sarili nating dangal? Hanggang kailan mo kayang manatili sa isang bahay na puno ng ginto kung ang turing sa iyo ay mas mababa pa sa alikabok? Plak! Ang tunog ng brown envelope na bumagsak sa makintab na marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong dining room ng Hacienda Fuego. Tila ba ang nipis ng sobrang iyon ay may bigat na kayang bumasag ng katahimikan. Nakayuko si Banwan. Ang mga kamay niyang magaspang na kani-kanina lang ay abala sa paghihiwa ng mga gulay at pagtimpla ng kare-karing paborito ng asawa niya. Ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na pantalon. 4 na taon. 4 na taong anibersaryo nila ngayon ni Halia. Pero ang hangin sa loob ng mansyon ay hindi amoy selebrasyon. Amoy ito ng paghuhusga. 8,000? Ang boses ni Doña Vistaria ay matinis. Puno ng pangungutya na tumatarak sa dibdib ni Banwan. Nakaupo ito sa kabisera. Suot ang seda at mga alahas na mas mahal pa sa buhay ng isang ordinaryong tao. 4 na taon na kayong kasal, Banwan, at 8,000 pa rin ang kaya mong iuwi sa bahay na ito. Kulang pa yan pambili ng bitamina ng mga aso ko. Hindi sumagot si Banwan. Sanay na siya. Ang 8,000 piso na yon ay ang sahod niya bilang security guard sa isang warehouse. Iyon ang alam nila. Iyon ang papel na ginagampanan niya. Araw-araw siyang umaalis ng bahay. Nagpapanggap na pumapasok sa trabahong mababa. Tinitiis ang init at pagod para lang mapatunayan na kaya niyang buhayin ang sarili niya kahit nakatira siya sa puder ng mga mayayaman. Ma, tama na po. Mahinang sambit ni Halia. Napatingin si Banwan sa kanyang asawa, si Halia. Ang babaeng minahal niya mula pa noong kolehiyo, noong wala pa silang pareho. Nakaupo si Halia sa gitna nila, nakatungo, nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. Hindi siya makatingin kay Banwan. Anong tama na? Lalong tumaas ang boses ni Doña Vistaria. Tumayo ito at dinuro si Banwan. Kailangan mong mamulat, Halia. Tingnan mo yang asawa mo. Palamunin. Kung hindi dahil sa akin, sa tingin mo ba makakatira yan sa ganitong kagandang bahay? Kung hindi dahil sa akin, sa kangkungan kayo pupulutin. Lumapit ang Donya kay Banwan. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri. Ang lakas pa ng loob mong magluto ng kare-kare. Sa tingin mo ba madadaan mo kami sa luto mo? Ang kailangan ng anak ko ay lalaking may ambisyon, hindi isang tiningnan niya si Banwan mula ulo hanggang paa. Isang hampas lupang walang mararating tulad ng mga magulang niyang namatay na lang sa hirap. Doon natigil ang mundo ni Banwan. Ang panghahamak sa kanya ay kaya niyang lunukin. Ang tawagin siyang palamunin. Kaya niyang tanggapin. Pero ang idamay ang mga magulang niyang namayapa na, ang mga taong nagturo sa kanya ng dangal at sipag, iyon ang linyang hindi dapat tinawid ng sinuman. Bumigat ang paghinga ni Banwan. Ang init na kanina pa nagkukubli sa kanyang dibdib ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Pero bago siya magsalita, bago siya sumabog, nilingon niya muna si Halia. Ito ang huling pag-asa niya. Isang tingin lang, isang salita ng pagtatanggol. Halia, sabihin mo sa kanya na mali siya. Sabihin mo na mahal mo ako kahit ano pa ako. Ipagtanggol mo naman ako kahit ngayon lang. Ang mga mata ni Banwan ay nagmamakaawa. Nakita ni Halia ang tingin na yon. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Banwan ang takot sa mga mata ng asawa niya. Takot sa ina.
takot na mawalan ng karangyaan. At sa halip na magsalita, dahan-dahang inalis ni Halia ang tingin niya. Yumuko siya at uminom ng tubig na parang walang nangyayaring patayan ng dignidad sa harapan niya. Ang katahimikan ni Halia ay mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Doña Vistaria. Para kay Banwan, iyon ang tunog ng pagputol ng huling hibla ng kanyang pasensya. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinangakuan niya ng buong mundo, ay wala na. Ang nasa harapan niya ay isa na lamang anino na sunod-sunuran sa dikta ng salapi. Dahan-dahang iniangat ni Banwan ang kanyang ulo. Nawala na ang awa sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at blangkong ekspresyon na ngayon lang nakita ng mag-ina. Tapos ka na ba, Doña Vistaria? Ang boses ni Banwan ay mababa, pero may talim na nagpatigil sa pagsasalita ng matanda. Natigilan ang Donya. Abat, sumasagot ka na ngayon? Hindi siya pinansin ni Banwan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang suot niyang apron na may mantsa ng mantika. Ang apron na simbolo ng kanyang pagsisilbi sa bahay na ito sa loob ng 4 na taon. Tinupi niya ito ng maayos at ipinatong sa sandalan ng upuan. Pagkatapos, dinukot niya ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa. Ang susing laging nakasabit sa kanyang bewang. Ang susing nagbibigay sa kanya ng karapatang pumasok, pero hindi ang karapatang maging tunay na kapamilya. Ibinagsak niya ang susi sa tabi ng brown envelope sa sahig. Kling! Ban, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Halia. Sa wakas, nagsalita rin siya. Pero huli na ang lahat. Tiningnan siya ni Banwan. Sa mga matang yon na dati ay puno ng pagsuyo, wala na siyang makitang init. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. 4 na taon, Halia, mahinang sabi ni Banwan. 4 na taon kong tinanggap na ako ang aso sa bahay na ito. 4 na taon kong inisip na balang araw, magkakaroon ka ng lakas ng loob na ipaglaban ako, pero mali ako. Hindi mo kailangan ng asawa, ang kailangan nyo ay alila. Banwan, huwag kang umarte ng ganyan, sigaw ni Doña Vistaria. Bagaman may bahid na ng kaba sa boses nito. Saan ka pupunta? Wala kang mapupuntahan. Babalik ka rin dito na parang basang sisiw. Humakbang si Banwan palayo sa mesa. Palayo sa masarap na pagkaing hindi man lang nagalaw. Palayo sa babaeng mahal niya na hindi siya kayang panindigan. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Banwan nang hindi lumilingon. Ang 8,000 na yan, iyan na ang huling sentimo na makikita niyo mula sa akin. Mula ngayon patay na si Banwan na kilala niyo. Naglakad siya papunta sa malaking pintuan ng Hacienda Fuego. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, kasabay ng dagundong ng kulog. Wala siyang payong, wala siyang dalang maleta. Tanging ang damit lang sa kanyang katawan at ang wallet sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha, pero mas mainit pa rin ito kaysa sa pakiramdam sa loob ng bahay na yon. Banwan, bumalik ka rito. Sigaw ni Halia. Tumayo ito at akmang hahabol, pero hinawakan siya ng kanyang ina sa braso. Hayaan mo siya, Halia. Tignan natin kung tatagal yan sa labas ng walang tulong natin. Huminto sandali si Banwan sa may pintuan. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang sabihin na mali sila. Gusto niyang isampal sa mukha nila na ang lalaking pinalayas nila ay siya ring lalaking nagmamay-ari ng kumpanyang tinitingala ng buong bansa. Na ang C-Club Innovations na pinag-uusapan sa balita kanina ay dugo at pawis niya. Pero nanatili siyang tahimik. Ang paghihiganti ay hindi sa salita. Ang paghihiganti ay sa pag-alis. Humakbang siya palabas. Nilamon siya ng dilim at ng ulan. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat, nararamdaman niya ang paghuhugas ng 4 na taong kahihiyan. Naiwan sa loob ng mansyon ng isang sobrang may laman na 8,000 piso at isang asawang ngayon pa lang nagsisimulang makaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang kaba na nagsasabing,
May malaking pagkakamali silang nagawa at wala nang paraan para bawiin pa ito. Nagising ako sa bigat ng sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Para itong isang pampagising na ayaw kong tanggapin. Ipinikit ko muli ang aking mga mata at kinapa ang kabilang parte ng kama. Malamig, walang init ng katawan, walang pamilyar na braso na karaniwang nakapulupot sa akin tuwing umaga. Walang mababang boses na bumubulong ng magandang umaga, mahal. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng nangyari kagabi. Ang sigawan. Ang tunog ng sobrang bumagsak sa sahig. Ang huling tingin ni Banwan. Ang tinging walang galit, kundi pagod. Pagod na pagod. Napaupo ako sa kama nang wala sa oras. Banwan? Tawag ko? Ang boses ko ay basag at paos. Tanging ang huni ng aircon ang sumagot sa akin. Baka nasa kusina siya. Baka nagluluto siya ng almusal gaya ng nakasanayan. Baka panaginip lang ang lahat ng iyon. Baka napatawad na niya kami. Napatawad na niya ako. Kilala ko si Banwan. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Mahal niya ako. Hindi niya ako matitiis. Tumayo ako at nagmadaling pumunta sa banyo. Wala siya doon. Wala ang toothbrush niya sa lagayan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako palapit sa cabinet. Ang malaking antique na cabinet na hati kami sa espasyo. Binuksan ko ang pinto nito ng padabog. Bumungad sa akin ang mga hanger na walang laman. Napaatras ako. Parang sinuntok ang tiyan ko. Wala ang mga polo shirt niya. Wala ang mga pantalon niyang kupas na lagi niyang isinusuot sa trabaho. Wala ang lumang leather jacket na regalo ko sa kanya noong unang Pasko namin bilang mag-asawa. Malinis. Simot. Para bang hindi siya kailanman tumira sa kwartong ito. Hindi. Bulong ko sa sarili ko. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Banwan, huwag naman ganito. Sa pag-atras ko, nasagi ng kamay ko ang bedside table. May kumintab na bagay sa ibabaw nito, katabi ng lampshade. Ang wedding ring niya. Ang simpleng singsing na pilak na binili namin sa isang maliit na shop sa rekto noong nagpakasal kami ng palihim, bago pa nalaman ni Mama. Gasgas na ito, tanda ng 4 na taon niyang pagbabanat ng buto. Iniwan niya ito. Hinawakan ko ang singsing. Malamig ito sa palad ko, pero pakiramdam ko ay napapaso ako. Ito ang singsing na ipinangako niyang hinding-hindi niya huhubarin hanggat may hininga siya. Iniwan mo na talaga ako. Garalgal na sabi ko, habang sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko sa singsing. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mama, si Doña Vistaria, na nakasuot na ng kanyang morning robe at may hawak na tasa ng kape. Tiningnan niya ako, tapos tiningnan ang bukas na cabinet. Oh, sabi niya nang walang kaemo-emosyon. Umalis na pala talaga ang palamunin. Mabuti naman at hindi na siya nag-inarte pa. Ma, sigaw ko. Ito ang unang beses na tinaasan ko siya ng boses ng ganito kaaga. Umalis na ang asawa ko. Iniwan na niya tayo. Hindi ka man nang ba nag-aalala? Humigop si Mama ng kape. Kalmado pa rin. Bakit ako mag-aalala, Halia? Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang pamilya. Wala siyang bahay. Tandaan mo ang sinasabi ko. Bago magtanghali, babalik yan dito, luluhod, at magmamakaawang tanggapin natin siya ulit. Gutom lang ang katapat niyan. Hindi mo siya kilala. Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, tinatanong ko rin ang sarili ko. Kilala ko nga ba siya? Hahayaan ba talaga niyang tapakan na lang ang pagkatao niya ng paulit-ulit? Kilala ko ang uri nila, anak. Ngumisi si Mama. Ang mga taong walang pera, walang pride. Kaya ayusin mo na yang sarili mo. May darating na mga bisita mamaya. Ayokong makita nila na mugto ang mata mo dahil lang sa isang security guard. Tinalikuran ako ni Mama at lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatayo, hawak ang singsing. Ang galit sa dibdib ko ay humalo sa takot. Paano kung hindi siya bumalik?
Paano kung totoo ang sinabi niya kagabi na patay na ang Banwan na kilala namin? Kinuha ko ang cellphone ko. Dinial ko ang number niya. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Inulit ko. At inulit pa. Walang sumasagot. Hindi ako pwedeng maghintay dito. Hindi ako pwedeng umupo lang at magdasal na bumalik siya. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong mag-sorry. Kahit luluhod ako. Kahit magmakaawa ako. Handa akong iwan ang pride ko. Wag lang siyang mawala. Nagbihis ako ng mabilisan. Kinuha ko ang susi ng kotse at bumaba. Hindi ko na pinansin ang tawag ni Mama habang palabas ako ng mansyon. Pinaharurot ko ang sasakyan palabas ng subdivision. Ang destinasyon ko, ang lumang warehouse sa dulo ng lungsod kung saan nagtatrabaho si Banwan bilang head security. Ilang beses na akong naghatid sa kanya doon, pero hindi ako bumababa. Sabi niya kasi, marumi at magulo. Hindi raw bagay sa akin. Ngayon, wala akong pakialam kung marumi. Gusto ko lang siyang makita. Habang nagmamaneho, parang pelikulang inuulit sa utak ko ang mukha niya kagabi. Ang sakit sa mga mata niya noong hindi ko siya ipinagtanggol. Bakit nga ba hindi ako nagsalita? Bakit hinayaan kong yurakan siya ni Mama sa harap ko? Takot ba ako? O naniwala rin ba ako sa isang bahagi ng isip ko na wala siyang mararating? Napahampas ako sa manibela. Ang tanga mo, Halia. Ang tanga-tanga mo. Nakarating ako sa warehouse, luma na ang gate, kinakalawang. May ilang truck na labas-masok. Pinarada ko ang sasakyan ko sa gilid. Agaw atensyon ng makintab kong SUV sa lugar na puno ng alikabok at langis. Bumaba ako. Ang init ng araw at ang amoy ng krudo ay sumalubong sa akin. Lumapit ako sa guardhouse. May isang matandang gwardya doon na nagbabasa ng dyaryo. Manong, tawag ko. Ibinaba ng gwardya ang dyaryo at tiningnan ako ng may pagtataka. Siguro dahil sa ayos ko, naka-branded na damit, amoy mamahalin, sa gitna ng bodega. Yes po, ma'am. Ano pong kailangan nila? Magalang niyang tanong. Hinahanap ko po si Banwan. Mabilis kong sabi. Halos magkandara pa na ang mga salita ko. Banwan magtanggol. Dito siya nagtatrabaho. Security guard siya dito. Asawa niya ako. Kailangan ko siyang makausap. Emergency lang. Kumunot ang noo ng gwardya. Tila inaalala ang pangalan. Banwan? Magtanggol. Opo. Yung matangkad, moreno, laging tahimik. 4 years na siya dito. Please, pakitawag naman siya. Nagkamot ng ulo si Manong. Tumalikod siya at kinuha ang logbook tapos tinawag ang isa pang kasamahan na nasa loob. Paring Lito, may naghahanap kay Banwan Magtanggol daw. Kilala mo ba yon? Lumabas ang isang lalaking nasa mid-40s, naka-uniforme ng supervisor. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang may kung anong kislap sa mga mata niya nang marinig ang pangalan ni Banwan. Kayo po ang asawa ni Mr. Magtanggol? Tanong ng supervisor. Iba ang tono niya. Hindi Banwan lang. Mr. Magtanggol ang tawag niya. Opo. Sagot ko. Medyo naguluhan ako sa formalidad. Nandyan ba siya? Please, sabihin niyo nandito ako. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Yung matandang gwardya, parang naguguluhan pa rin. Pero yung supervisor, napangiti ng mapait. Umiling siya. Ma'am, mukhang hindi niyo po yata alam ang totoo. Sabi ng supervisor habang lumalapit sa gate. Anong totoo? Na-late ba siya? Absent ba siya ngayon? Nagsimula nang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sabihin niyo na. Ma'am Halia, banggit ng supervisor sa pangalan ko kahit hindi naman ako nagpakilala. Wala na po dito si Sir Banwan. Matagal na. Wala na? Anong ibig mong sabihing wala na? Umalis siya? Kailan? Tumawa ng mahina ang supervisor pero walang saya ang tawa niya. Tawa ito ng isang taong may alam na sikretong hindi ko alam. Ma'am, 6 na buwan na pong resign si Sir Banwan sa ahensya namin. 6 na buwan na siyang hindi tumutuntong dito bilang empleyado.
Nanlaki ang mga mata ko. 6 na buwan? Pero araw-araw siyang umaalis ng bahay naka-uniporme. Araw-araw siyang umuuwi na pagod. Imposible yang sinasabi mo. Hindi po imposible, ma'am. Seryosong sagot ng lalaki. Lumapit siya sa akin ng kaunti at ibinaba ang boses. Parang ayaw niyang marinig ng iba. At isa pa po, sa 4 na taon niya dito, hindi po siya simpleng gwardya lang gaya ng inaakala niyo. Siya po ang consultant namin sa logistics system. Siya ang nag-ayos ng palakad dito. Sayang nga po at umalis siya. Pero sabi niya, huminto ang lalaki. Tinitigan ako sa mata. Sabi niya, kailangan na niyang buuin ang sarili niyang imperyo. Kasi daw, may pamilya siyang kailangang buhayin ng marangal. Kahit na ang tingin ng pamilyang yun sa kanya ay walang kwenta. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, saan siya pumupunta? Ano ang ginagawa niya? At ang imperyo na sinasabi ng lalaking ito, anong ibig niyang sabihin? Saan? Nanginginig ang boses ko. Saan siya pumunta? Saan ko siya mahahanap? Nagkibit balikat ang supervisor. Hindi ko po alam, ma'am. Ang alam ko lang, nung umalis siya dito, hindi na siya sumasakay sa jeep. Sinundo siya ng isang itim na kotse, yung kotseng nakikita ko lang sa mga magazine. Napaatras ako. Ang mundo ko ay biglang umikot. Ang lalaking akala ko ay kilalang kilala ko. Ang lalaking pinagluluto ako, naglalaban ng damit ko, at yumuyo ko sa harap ng nanay ko, ay may buhay na hindi ko alam. May tinatago ka, Banwan? At ang mas masakit, tinago mo ito dahil wala kang tiwala sa akin. Sumakay ako pabalik sa kotse ng lutang. Wala si Banwan dito. Wala siya sa bahay. At sa pakiramdam ko, wala na siya sa mundong ginagalawan ko. Pero, hahanapin kita. Hahanapin kita, Banwan. Hindi dahil gusto kong humingi ng pera, kundi dahil gusto kong malaman kung sino ka ba talaga. Nakasubsob ang mukha ko sa manibela ng sasakyan. Ang utak ko, gulong-gulo. Ang puso ko, parang pinipiga. Saan ako magsisimula? Saan ko hahanapin ang isang taong 6 na buwan na palang nagtatago ng ibang buhay? Bigla kong naalala ang sinabi ng supervisor kanina. Logistics consultant, imperyo. Dali-dali kong kinuha ang lumang jacket ni Banwan na nakalimutan kong ibalik sa cabinet at naiwan ko sa backseat ng kotse kaninang umaga. Ito ang jacket na lagi niyang suot kapag umuulan. Yakap-yakap ko ito kanina. Habang umiiyak, naghahanap ng amoy niya. Kinapkap ko ang mga bulsa, may barya, may candy wrapper, at sa pinakaloob na bulsa, sa may dibdib. May nakapa akong isang maliit na papel. Hinugot ko ito. Isang calling card, makapalang papel, kulay itim, at may gold na letra na naka-emboss. C-Club Innovations BGC Corporate Center, 32nd Street C-Club Innovations. Narinig ko na ito. Ito yung kumpanyang laman ng balita kagabi. Habang naghahapunan kami, bago mangyari ang lahat ng gulo, ang sabi sa TV, ito raw ang pinakamabilis lumagong tech startup sa Asia. Bakit may card nito si Banwan? Nag-a-apply ba siya doon? O baka naman dyan siya nagtatrabaho bilang guard ngayon? Pinunasan ko ang mga luha ko. Inayos ko ang sarili ko sa rearview mirror. Mugto ang mga mata ko. Sabog ang buhok. At kahit nakabranded akong damit, mukha akong basahan dahil sa pag-iyak. Pero wala akong pakialam. Pinaandar ko ang makina. Kailangan kong malaman ang totoo. Makalipas ang 1 oras, nakatayo ako sa harap ng isang gusaling halos umabot sa langit. Ang C-Club Tower. Salamin ang buong building. Kumikislap sa ilalim ng araw. Nakakahilo tingnan sa taas. Ang mga taong lumalabas at pumapasok ay mga naka-Amerikana, mga mukhang milyonaryo, mga taong naglalakad ng mabilis na parang bawat segundo ay pera. Humugot ako ng malalim na hininga at lumapit sa main entrance. Ma'am, hold it. Harang sa akin ng isang security guard na doble ang laki sa katawan ni Banwan. Ang uniforme nito
ay plansado, may radyo sa balikat, at mukhang hindi ngumingiti. Papasok ako, sabi ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko. May hinahanap ako. Banwan Magtanggol ang pangalan. Tiningnan ako ng guard mula ulo hanggang paa. Siguro napansin niya ang magulo kong itsura. Siguro naisip niya na isa lang ako sa mga desperadang naghahanap ng trabaho o tulong. May appointment po ba kayo? Tanong niya. Pero ang tono ay parang sinasabing, umalis ka na dito. Wala. Pero asawa ako ng... Natigilan ako. Ano nga ba siya dito? Guard? Messenger? Asawa ako ng empleyado nyo. Sorry ma'am, no appointment, no entry. Mahigpit ang security protocol namin ngayon. May VIP event ang CEO. Pero importante ito. Emergency! Pilit akong sumiksik pero hinarang ako ng braso ng guard. Ma'am, please, wag po tayong gumawa ng eksena. Kung wala kayong appointment, doon po kayo sa gilid. Huwag niyong harangan ng driveway. Itinulak niya ako ng bahagya. Muntik na akong matumba kung hindi ako kumapit sa isang poste. Ang sakit. Sa sarili naming kumpanya, ako ang boss. Ako ang pinagbubuksan ng pinto. Pero dito isa lang akong basang sisiw na tinataboy. Aalis na sana ako para maghanap ng ibang paraan. Nang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga guard na kanina ay nakatayo lang, ay biglang nagkukumahog. Naglabasan ng iba pang security personnel, naka-earpiece, mukhang mga Secret Service sa pelikula. Clear the way! Clear the way! Andiyan na si Sir! Sigaw ng head security. Hinawi ako ng mga guard papalayo sa red carpet na nakalatag sa entrance. Napasandal ako sa pader, naiit sa gilid kasama ng iba pang mga osisero. Isang convoy ng 3 itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng lobby. Ang kintab ng mga sasakyan ay masakit sa mata. Maybach. Iyon ang brand ng kotseng nasa gitna. Ang kotseng pinapangarap lang ni Mama na mabili. Pero hindi kaya ng budget ng kumpanya namin ngayon. Bumukas ang pinto ng unang SUV. Bumaba ang mga bodyguard na nakaitim na suit. Mabilis silang pumuwesto sa paligid ng gitnang sasakyan. Bumukas ang pinto ng Maybach. Unang lumabas ang isang makintab na sapatos na balat. Sinundan ng pantalon na halatang mamahalin ng tela, walang ni isang gusot. Lumabas ang lalaki. Napasinghap ako. Napatakip ako ng bibig para pigilan ng tili. Si Banwan. Pero, hindi ito ang Banwan na kilala ko. Ang buhok niya ay nakastyle ng maayos, hindi gaya ng gupit kanto na nakasanayan ko. Ang suot niya ay isang 3-piece charcoal gray suit na bumabagay sa kanyang matipunong pangangatawan. Katawang akala ko ay nakuha lang sa pagbubuhat ng kargamento. Pero ngayon ay nagmumukhang katawan ng isang makapangyarihang atleta. May suot siyang relo na kumikinang sa pulso. Wala na ang pagod sa mukha niya. Wala na ang yukong balikat. Nakataas ang noo niya. Ang panga ay matigas. Ang mga mata ay nakatuon sa unahan na parang siya ang may-ari ng mundo. Good morning, Mr. President. Bati ng lahat ng staff na nakahilera sa lobby. Sabay-sabay silang yumuko. Mr. President, si Banwan, ang asawa kong tagaluto, tagalaba, at tagamasahe ng paa ni Mama, ay presidente ng kumpanyang ito. Nanghina ang mga tuhod ko, parang umiikot ang paligid. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tuwa, gulat, o matinding kahihiyan. Habang ang asawa ko ay nagpapatakbo ng imperyo sa umaga, sa gabi ay ginagawa namin siyang alipin. Naglakad si Banwan papasok. Ang lakad niya ay may awtoridad. Bawat hakbang, parang sinasabing, ako ang hari dito. Banwan, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako. Buong lakas, buong desperasyon. Banwan, andito ako. Lumampas ang boses ko sa ingay ng paligid. Nakita kong natigilan siya. Huminto siya sa paglalakad. Ilang metro na lang mula sa glass doors. Lumingon siya. Hinanap ng mga mata niya ang pinanggalingan ng boses. At sa wakas, nagtama ang paningin namin. Ako
na nakasuot ng gusot na damit, mugto ang mata, nakasandal sa pader na parang pulubi siya, na nakatayo sa gitna ng karangyaan, tinitingala ng lahat. Akala ko, tatakbo siya palapit sa akin. Akala ko, makikita ko ang pag-aalala sa mukha niya gaya ng dati kapag nakikita niya akong umiiyak. Pero wala. Tinitigan niya lang ako. Walang ngiti, walang gulat. Ang mga mata niya ay parang yelo. Tiningnan niya ako na parang isa akong estranghero na nanggugulo sa araw niya. Isang tingin na nagsasabing, "Sino ka para tawagin ako?" Tumagal ng 5 segundo ang tinginan na yon. 5 segundong parang habambuhay. Ramdam ko ang pagkadurog ng puso ko sa bawat pintig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin niya pabalik sa harap. Inayos niya ang kanyang coat at muling humakbang papasok sa building. "Banwan, pakinggan mo ako. Asawa mo ako." Sigaw ko ulit at akmang tatakbo palapit, pero hinarang na ako ng 2 bodyguard. "Ma'am, bawal po lumapit kay Sir Banwan," matigas na sabi ng bodyguard. Napanood ko na lang siyang maglakad papasok sa elevator. Nakita kong lumingon siya sa huling pagkakataon bago sumara ang pinto. Hindi sa akin, kundi sa refleksyon niya sa salamin. At sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng pagsara ng elevator doors. Ding. Para itong tunog ng pagtatapos ng aming kwento. Nasa itaas na siya at ako. Ako ay naiwan dito sa baba, sa lugar kung saan niya ako iniwan, kasama ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Napaluhod ako sa semento habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang asawa kong 8,000 lang ang sweldo ay isa palang bilyonaryo. At ako ang babaeng nagtulak sa kanya palayo. Ding! Sumara ang pinto ng elevator. Sa wakas, nawala na sa paningin ko ang mukha ni Halia. Ang mukha niyang basang-basa ng luha. Ang mukhang dati kahinaan ko. Pero ngayon ay simbolo na lang ng 4 na taong pagdurusa. Nakasandal ako sa malamig na dingding ng elevator. Dahan-dahan kong niluwagan ang aking kurbata. Pakiramdam ko ay nauubusan ako ng hangin. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nanggugulo sa katahimikan ng maliit na silid na ito. Akala ko, handa na ako. Akala ko, kaya ko siyang harapin nang walang nararamdaman. Pero noong nagtama ang mga mata namin kanina sa lobby, noong tinawag niya ang pangalan ko, muntik na akong bumigay. Muntik ko nang takbuhin ang pagitan namin at yakapin siya. Pero naalala ko ang kare-kare. Naalala ko ang sobre sa sahig. Naalala ko ang tingin niya kagabi. Ang tingin ng isang asawang sumuko na sa pag-asang may halaga pa ako. Hindi, Banwan. Tama na. Pinili na niya ang kanyang panig. Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Bumukas ang elevator sa 40th floor, ang executive floor. "Good morning, Sir Banwan." Bati ng aking sekretarya na si Jen, sabay abot ng isang iPad. "Handa na po ang board members sa conference room A. Hinihintay po nila ang desisyon niyo tungkol sa merger." Tumango lang ako at kinuha ang iPad. Naglakad ako papunta sa opisina ko. Isang malawak na kwartong may view ng buong lungsod. Ang lungsod na dati ay tinitingnan ko lang mula sa bintana ng bus, pero ngayon ay nasa ilalim na ng aking mga paa. Umupo ako sa aking swivel chair. Ang lambot ng balat nito ay malayo sa tigas ng papag na tinutulugan ko minsan sa servants' quarters kapag nagagalit si Doña Vistaria. Napapikit ako. Biglang bumalik ang alaala ng simula. Madilim, masikip, amoy panlinis ng banyo. Nakaupo ako sa sahig ng banyo ng guest room sa mansyon. Ito lang ang lugar kung saan tahimik. Ito lang ang lugar kung saan walang CCTV ang Donya. 2:00 ng madaling araw. Tulog na silang lahat. Si Halia, mahimbing na sa aming kama. Pagod sa pag-shopping kasama ang ina niya. Ako? Gising na gising. Ang laptop ko ay nakapatong sa ibabaw ng inidoro na tinakpan ko ng tuwalya. Ang liwanag ng screen, ang tanging ilaw sa silid. Mabilis ang pagtipa ng mga daliri ko sa keyboard.
code, algorithm, logistics, framework. Banwan, gising ka pa ba? Sigaw ni Doña Vistaria mula sa hallway. Painitin mo ang gatas ko. Hindi ako makatulog. Napahinto ako sa pagtatype. Kinabahan ako. Dali-dali kong ibinaba ang screen ng laptop at itinago ito sa likod ng basket ng maruruming damit. Opo ma, papunta na. Sigaw ko pabalik. Paglabas ko, sinalubong ako ng tingin ng Donya. Ano bang ginagawa mo sa banyo ng ganyang katagal? Nag-aadik ka ba? Bulyaw niya. Hindi po. Sumakit lang po ang tiyan ko. Pagsisinungaling ko habang nakayuko. Wala ka nang ang ambag sa bahay na ito? Nagdadala ka pa ng perwisyo. Bilisan mo. Tumalikod siya. Naiwan akong nakakuyumang kamao. Gusto kong isigaw sa kanya. Alam niyo ba na ang walang ambag na ito ay ka-chat ngayon ang investors mula sa Singapore? Alam niyo ba na ang app na ginagawa ko ay nagkakahalaga na ng milyon? Pero hindi ko ginawa. Bakit? Dahil gusto kong sorpresahin si Halia. Gusto kong sa araw na sabihin ko sa kanya ang totoo. Iaabot ko sa kanya ang susi ng sarili naming bahay. Gusto kong patunayan na hindi ako pabigat. Gusto kong makita ang respeto sa mga mata niya. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil nagtagumpay ako para sa kanya. Araw-araw, pumapasok ako bilang security guard para makalapit sa mga logistics manager para malaman ang problema nila sa ground level. Gabi-gabi, ginagawa ko ang solusyon. Doble kara, doble pagod. Lahat ng yon para sa isang one big reveal. Pero hindi dumating ang reveal na yon dahil bago ko pa man maabot ang tagumpay. Pinatay na nila ang natitirang dignidad ko. Dumilat ako. Ang alaala ng amoy ng panlinis ng banyo ay pinalitan ng amoy ng mamahaling kape sa opisina ko. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Oras na para sa board meeting. Pagpasok ko sa conference room, tumahimik ang lahat. 12 matataas na tao ang nakatingin sa akin. Dati, ni hindi ako makatingin sa mata ng tao. Ngayon, sila ang umiiwas ng tingin sa akin. Let's start, malamig kong sabi habang umuupo sa kabisera. Nagsalita ang head ng partnerships. Sir, may proposal po mula sa Vistaria Group. Gusto nilang maging exclusive supplier ng ating office equipment at logistics vehicles. Sabi nila, kilala daw nila kayo personally. Tumigil ang mundo sandali. Vistaria Group, ang kumpanya ng nanay ni Halia. Alam kong naghihingalo na ang negosyo nila. Kaya pala, ganun na lang kainit ang ulo ng Donya nitong mga nakaraang buwan. Kailangan nila ng malaking kliyente para makabangon. At ang kliyenteng iyon ay walang iba kundi ang Siklab. Tiningnan ko ang proposal sa screen. Nakita ko ang pirma ni Doña Vistaria. Ang parehong pirma sa mga tseke na ibinabato niya sa akin noon, pambili ng grocery. Rejected? Mabilis kong sagot. Natigilan ng board. Sir, pero competitive naman ang offer nila. At sabi nila, family daw kayo. Ngumisi ako. Isang ngising puno ng pait. Family? Tumawa ako ng mahina, pero walang humalakak kasabay ko. Ang kumpanyang yan ay walang respeto sa maliliit na tao. Ang management nila ay bulok. Ang values nila ay base sa pera, hindi sa tao. Sa Siklab, hindi tayo nakikipagnegosyo sa mga taong hindi marunong tumanaw ng halaga ng iba. Isinara ko ang folder. Blacklist Vistaria Group. I don't want to see their name in my office again. Next agenda. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko. Ito na ba ang ganti? Oo. At aaminin ko, masarap sa pakiramdam. Pero bakit may kirot pa rin? Bakit parang sa pagwasak ko sa kanila? Winawasak ko rin ang tulay pabalik kay Halia. Natapos ang meeting ng tanghali. Bumalik ako sa opisina ko. Pagod na naman ang utak ko, pero hindi ang katawan. Iba ang pagod kapag ikaw ang boss. Pagod ng responsibilidad. Hindi pagod ng pang-aalipin. Tumunog ang intercom. Sir Banwan,
Boses ulit ni Jen. Yes? Umuwi na ba ang mga bisita? Tanong ko habang nakatingin sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Kulay kahelang langit. Maganda, pero malungkot. Sir, yung babae po kanina, yung nagwala sa lobby, nanigas ako. Ano ang meron sa kanya? Pinaalis niyo na ba? Saglit na tumahimik sa kabilang linya. Sir, nandito pa rin po siya. Napalingon ako sa telepono. Ano? 4 na oras na po siyang nakaupo sa waiting area ng lobby, sir. Hindi po siya kumakain, hindi umiinom. Sabi ng guards, umiiyak lang daw po ng tahimik. Ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Pinagtitinginan na siya ng mga empleyado pero wala siyang pakialam. Napakuyom ako ng kamao. Halia, kilala ko siya. Hindi siya sanay sa hirap. Hindi siya sanay maghintay. Ang Halia na kilala ko, kapag naiinitan o nagugutom, nagwawala na. Pero 4 na oras? Sir, papalabasin na po ba namin ng security? Tanong ni Jen. Tumingin ako sa CCTV monitor sa gilid ng mesa ko. Inilipat ko ang camera sa lobby. Nakita ko siya. Nandoon siya sa isang sulok, nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang mukha niya ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang babaeng laging nagniningning sa mga party, ngayon ay mukhang talo ng sundalo. Dati, kapag nakikita ko siyang ganyan, nagpapanik ako. Gumagawa ako ng paraan para mapangiti siya. Bibili ako ng ice cream, magpapatawa ako. Pero ngayon, pinatigas ko ang pangako. Hayaan niyo siya, sagot ko sa intercom. Sir? Hayaan niyo siyang maghintay. Hayaan niyo siyang maramdaman kung paano maging invisible, kung paano ang baliwalain. Pinatay ko ang intercom. Umupo ako at tinitigan ang monitor. Tinitigan ko ang asawa ko sa screen. Gusto mo akong makausap, Halia? Pwes, matuto kang maghintay. Dahil ako, 4 na taon akong naghintay sa'yo. Pero sa loob-loob ko, alam kong niloloko ko lang ang sarili ko. Dahil sa bawat minutong nakikita ko siyang nagdurusa, parang ako rin ang pinaparusahan. Ma'am Halia, napalingon ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Siya yung sekretarya ni Banwan na kanina pa pabalik-balik, si Jen. Nakatayo siya sa harap ko, may dalang awa sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang gusot kong itsura. Pinapatawag na po kayo ni Sir Banwan. Para akong nabunutan ng tinik. Pero kasabay noon ay ang pagbigat ng aking dibdib. Tumayo ako. Namamanhid na ang mga binti ko sa 5 oras na paghihintay. Gutom ako, uhaw, at pagod. Pero wala akong karapatang magreklamo. Ito ang ginawa ko sa kanya sa loob ng 4 na taon. Ito ang pakiramdam ng maghintay sa wala. Sumunod ako kay Jen papasok sa private elevator. Habang umaakyat kami, pinanood ko ang mga numero ng palapag na nagbabago. 30 ko, 35, 40. Bawat palapag ay parang dagdag na bigat sa konsensya ko. Ang asawa ko, ang lalaking tinatawag ni Mama na walang mararating, ay nasa tuktok ng gusaling ito. Bumukas ang pinto ng elevator. Bumungad sa akin ang katahimikan. Ang 40th floor ay balot ng carpet, malamig ang hangin, at amoy tagumpay. Walang ingay ng mga naguutos, walang sigaw ni Mama. Ito ang mundo ni Banwan, isang mundong hindi ako kasali. Dito po, ma'am. Turo ni Jen sa isang malaking pinto sa dulo ng hallway. Hinihintay na niya kayo. Iniwan niya ako sa tapat ng pinto. Humugot ako ng malalim na hininga. Nanginginig ang kamay ko habang pinipihit ang doorknob. Kaya mo to, Halia. Magpakumbaba ka. Asawa mo pa rin siya. Pumasok ako. Ang opisina ay napakalawak. Ang pader sa likuran ay purong salamin. Kitang-kita ang paglubog ng araw at ang city lights na nagsisimula ng kuminang. Sa gitna ng silid, may isang mahabang mesa na gawa sa itim na kahoy. At doon, nakaupo siya. Hindi siya lumingon nang pumasok ako. Nakatutok ang atensyon niya sa binabasa niyang dokumento. Hawak ang isang mamahaling ballpen.
Ang suot niyang suit ay tinanggal na niya ang coat, kaya't nakapolo na lang siya at vest. Pero lalo lang itong nagpatikas sa kanya. Banwan, ang boses ko ay parang hangin lang na dumaan. Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, tapos ay pumirma sa papel. Inilipat niya ito sa gilid at kumuha ng panibago. Humakbang ako palapit. Ang tunog ng heels ko sa sahig ay nagmimistulang ingay sa loob ng napakatahimik na kwarto. Kausapin mo naman ako, sabi ko. Mas malakas na ng kaunti. Nasa harap na niya ako. Ang layo ng distansya namin kahit nasa kabilang ibayo lang ako ng mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen. Iniangat niya ang kanyang tingin. Noong magtama ang paningin namin, naramdaman ko ang panliliit. Wala na yung init. Wala na yung pagsuyo. Tumingin siya sa akin na parang isa akong kliyenteng naligaw ng landas. Maupo ka, sabi niya. Ang boses niya ay formal, walang emosyon. Hindi ako umupo. Sa halip na pahawak ako sa gilid ng mesa. Banwan, ano to? Anong nangyayari? Bakit may ganito ka? Bakit hindi ko alam? Sumandal siya sa kanyang upuan at pinag-cross ang mga braso. Bakit? Kung sinabi ko ba sa'yo noon na CEO ako ng isang tech company, mamahalin mo ba ako ng totoo? O mamahalin mo lang ako dahil may pera ako? Natigilan ako. Hindi sa ganoon. Depensa ko. Pero alam kong mahina ang argumento ko. Mag-asawa tayo. Dapat walang lihiman. Araw-araw kitang nakikita. Katabi kitang matulog. Pero hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng siklab. Pinagmukha mo akong tanga. Biglang tumayo si Banwan. Ang kalmadong mukha niya ay biglang nagdilim. Sa isang iglap, nawala ang pagiging CEO niya at lumabas ang asawang puno ng hinanakit. Pinagmukha kitang tanga. Tumawa siya ng mapait. Halia, sa loob ng 4 na taon, sino ba ang ginawang tanga? Sino ang ginawang utusan? Sino ang tinawag na palamunin habang nagluluto ng pagkain niyo? Lumakad siya palapit sa glass window. Tinalikuran ako. Alam mo ba kung bakit ko tinago? Kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya mong mahalin ang isang Banwan na walang titulo. Na kaya mong panindigan ang isang Banwan na security guard lang. Araw-araw, hinihintay ko yon, Halia. Isang beses lang, isang beses na ipagtanggol mo ako sa harap ng nanay mo. Isang beses na sabihin mong, Ma, asawa ko yan. Respetuhin niyo siya. Pero wala. Humarap siya ulit sa akin. Ang mga mata niya ay nangingilid ang luha pero hindi ito pumatak. Ang narinig ko lang kagabi ay ang katahimikan mo. At ang katahimikan na, yun Halia, yun ang pinakamasakit na sagot. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Natatakot lang ako kay Mama. Alam mo naman yun, di ba? Ayaw kong mag-away kayo. Ayaw kong magkagulo. Takot? Umiling si Banwan. Hindi yan takot. Yan ay pagpili. Pinili mo ang komportabling buhay kasama ang nanay mo kaysa sa hirap na kasama ako. At ngayong nalaman mong mayaman pala ako, bigla kang nandito? Nagmamakaawa? Hindi dahil sa pera. Sigaw ko. Humahagulgol na. Nandito ako kasi asawa kita. Kasi mahal kita. Mahal? Tinitigan niya ako ng matalim. Kung mahal mo ako, hindi mo hahayaang tapakan ang pagkatao ko araw-araw. Hindi mo ako hahayaang kumain ng tira-tira nyo habang nakatingin ka lang. Naglakad siya pabalik sa mesa niya. May kinuha siyang isang brown envelope mula sa drawer. Ito na ba yon? Ito na ba ang tulong na ibibigay niya para sa kumpanya namin? May pag-asa pa ba? Iniabot niya ang envelope sa akin. Ibinagsak niya ito sa mesa, gaya ng pagbagsak ni Mama ng sobre ng sweldo niya kagabi. Kunin mo yan. Utos niya. Nanginginig ang kamay kong inabot ang envelope. Binuksan ko ito. Binasa ko ang laman. Petition for legal separation. Nanlaki ang mga mata ko. Tiningnan ko siya, umaasa na biro lang ito. Banwan, pirmahan mo yan. Malamig niyang sabi. Lahat ng assets na naipundar ko sa akin. Wala kayong makukuha ni Singko.
Pero bilang tulong, binayaran ko na ang utang ng kumpanya ng nanay mo sa bangko. Bayad na ako sa 4 na taong pagpapakain niyo sa akin. Quits na tayo. Ayoko. Binitawan ko ang papel. Ayokong makipaghiwalay. Banwan please, babawi ako. Hayaan mo akong bumawi. Lumapit ako sa kanya. Akmang hahawakan ko ang kamay niya. Pero umiwas siya. Umatras siya na parang nandidiri sa hawak ko. Huwag, Halia. Sabi niya ng mariin. Huwag mong gawing mas mahirap ito. Bakit mo ginagawa to? Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo tayo hanggang dulo. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay wala ng galit, kundi puro pagod at awa. Awa para sa aming dalawa. Mahal kita, Halia. Totoo yun. Malumanay niyang sabi. Pero ang sumunod na mga salita ay parang kutsilyong bumaon sa puso ko. Pero napagtanto ko, hindi ako ang mahal mo. Ang mahal mo ay ang ideya ng isang asawang sunod-sunuran. Ang mahal mo ay ang anino ko, hindi ang totoong ako. At ngayong nakita mo na ang liwanag ko, nasisilaw ka lang, pero hindi mo ako kayang mahalin ng buo. Tumalikod na siya ng tuluyan. Umalis ka na. Bago pa kita ipakaladkad sa security, napaupo ako sa sahig ng opisina. Ang papel ng hiwalayan ay nakakalat sa harap ko. Ang linyang quits na tayo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Bayad na siya. Wala na siyang utang. Pero ako ang may utang na hindi ko na kailanman mababayaran. Ang utang ng pagmamahal na sinayang ko. Dinig na dinig sa buong kwarto ang hikbi ko, habang ang asawa ko, ang CEO ng C-Club Innovations, ay nakatayo sa bintana, nakatalikod, at nakatingin sa lungsod na pag-aari niya. Habang ako ay unti-unting naglalaho sa kanyang mundo. Mabigat ang bawat hakbang ko habang papasok sa gate ng Hacienda Fuego. Dati, ang mansyon na ito, ang simbolo ng seguridad para sa akin. Ang matataas na pader, ang malawak na hardin, ang mga ilaw na kristal. Akala ko, ito ang proteksyon ko sa mundo. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang naglalakihang haligi nito, para akong nakatingin sa mga rehas ng isang kulungan. Hawak-hawak ko pa rin ang brown envelope na ibinigay ni Banwan, ang papel ng aming legal separation, at ang katibayan na binayaran na niya ang lahat ng utang ng pamilya namin. Pagbukas ko ng main door, sumalubong sa akin ang sigaw ni Mama. Mga tanga, sabi ko ibenta niyo na ang mga painting. Kailangan natin ng cash. Ngayon na. Nagkakagulo sa sala. Ang mga kasambahay ay taranta sa pagbabalot ng ilang mga gamit. Si Doña Vistaria, ang aking ina, ay nakatayo sa gitna. Magulo ang buhok. Hawak ang telepono sa isang kamay at isang baso ng alak sa kabila. Mukha siyang reyna na nawabuan ng trono. Nang makita niya ako, biglang nagbago ang anyo ng mukha niya. Mula sa panik, naging galit. Halia! Sigaw niya, sabay lapit sa akin. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango niya. Saan ka nang galing? Kanina pa tumatawag ang bangko. Bukas na bukas daw, kukunin nila ang bahay at kumpanya. Wala ka man lang ginawa kundi maglakwatsa. Tinitigan ko siya. Ito ba talaga ang nanay ko? Walang kamusta ka anak? Walang bakit mugto ang mata mo? Ang una niyang inalala ay ang bangko. Tapos na mahina kong sabi. Ang boses ko ay paos. Pagod na sa kakaiyak. Anong tapos na? Ang alin? Ang kumpanya? Sinusuko mo na ba ang mana mo? Hinawakan niya ako sa balikat at yugyog. Halia, gumising ka. Kailangan mong tawagan ang mga amiga mo. Mangutang ka. Gawin mo ang lahat. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa balikat ko. Iniabot ko sa kanya ang brown envelope. Wala na tayong utang, Ma, sabi ko. Natigilan siya. Kinuha niya ang envelope ng padabog at binuksan ito. Mabilis niyang binasa ang dokumento sa loob, ang bank transfer receipt na nagkakahalaga ng milyon-milyon, nakapangalan sa creditors ng Vistaria Group.
Nanlaki ang mga mata niya. Ang bibig niya ay bumuka, pero walang lumabas na salita. Ilang beses niyang tiningnan ang papel, parang sinisigurado kung totoo ba ang nakikita niya. Bibayad na, bulong niya. Nanginginig ang boses sa tuwa. Bayad na ang lahat? Paano? Sino? Sinong nagbayad nito, Halia? May nahanap ka bang investor? Tiningnan niya ang pangalan sa ibaba ng resibo. Paid by Banwan Magtanggol, CEO. Si Club Innovations. Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi. Dahan-dahang iniangat ni Mama ang tingin niya sa akin. Ang ekspresyon niya ay hindi ko maipaliwanag. Gulat, pagkalito, at unti-unti pag-usbong ng isang nakakatakot na ngiti. Si Banwan? Nauutal niyang tanong. Yung security guard? Yung asawa mong walang kwenta? Huwag mong tawaging walang kwenta ang asawa ko. Madiin kong sagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng galit na sumiklab sa dibdib ko. Siya ang CEO ng C-Club Innovations, ang kumpanyang nilalapitan niyo para makasurvive. Siya ang nagbayad ng lahat ng kalat natin, Ma. Siya ang sumalo sa atin. Napaupo si Doña Vistaria sa sofa. Tumingin siya sa kawalan. Tila pinoproseso ang impormasyon. CEO, bulong niya. Ang palamunin sa bahay ko ay isang bilyonaryo? Bigla siyang tumawa, isang tawang puno ng aliw at kasakiman. Tumayo siya agad at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na hindi ko naramdaman sa kanya sa loob ng maraming taon. Halia, anak ko, napakagaling mo. Sigaw niya, parang nanalo sa loto. Alam ko na kaya mo siya pinakasalan noon pa. May nakita ka sa kanya na hindi namin nakita. Tama ka, anak. Matalino ka talaga. Kumalas ako sa yakap niya. Nandidiri ako. Nandidiri ako sa bilis ng pagbaliktad ng sikmura niya. Ma, anong pinagsasabi mo? Kahapon lang tinawag mo siyang hampas lupa. Pinalayas natin siya. Kalimutan mo na yon. Kaway niya ng kamay. Parang nagtataboy lang ng langaw. Maliit na bagay lang yon. Tampuhan lang ng magbiyenan. Ang importante ngayon, mayaman siya. Halia, isipin mo ang pwede nating gawin. Ang Vistaria Group at C-Club Innovations, magiging makapangyarihan tayo. Hinawakan niya ulit ang mga kamay ko. Ang mga mata niya ay nagniningning sa kasakiman. Bihis ka na, dali. Puntahan natin siya. Mag-sorry ka. Gamitin mo ang ganda mo. Asawa mo siya, Halia. May karapatan ka sa yaman niya. Sabihin mo, namimiss ko na siya. Ipagluluto ko siya ng paborito niya. Ano ba ang gusto niya? Kare-kare? Sige, magpapaluto ako sa katulong ng 10 kaldero ng kare-kare. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mama, parang may namamatay sa loob ko. Nakikita ko na ngayon. Malinaw na. Wala siyang pakialam kay Banwan. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Wala siyang pakialam sa dignidad. Pera lang. Kapangyarihan lang. Kung si Banwan ay nanatiling guard, habang buhay niya itong aapakan. Pero ngayong mayaman na, handa siyang humalik sa paa nito. At ako ang gamit niya para makuha yon. Tama na, bulong ko. Anong tama na? Mag-aayos pa tayo. Kailangan nating... Sabi ko tama na. Dumagundong ang sigaw ko sa buong mansyon. Napahinto ang mga katulong sa pagbabalot. Natahimik si Mama. Gulat na gulat sa pagsabog ko. Nangangatog ang buong katawan ko. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigil ay bumuhos na. Pero hindi dahil sa lungkot. Dahil ito sa galit. Nakikinig ka ba sa sarili mo, Ma? Garalgal kong tanong. Asawa ko ang pinag-uusapan natin. Tao siya. May damdamin siya. Nasaktan natin siya. Tapos ngayon, gusto mong bumalik ako sa kanya para lang perahan siya. Huwag kang magmalinis, Halia. Ganti ni Mama. Bumalik ang bangis sa mukha. Kailangan natin siya para mabuhay sa layaw na nakasanayan mo. Gusto mo bang maghirap? Gusto mo bang mawala ang lahat ng ito?
Itinuro niya ang paligid, ang mga mamahaling vase, ang mga chandelier, ang buhay na marangya. Tumingin ako sa paligid. Dati, takot na takot akong mawala ang mga ito. Takot akong maging mahirap. Pero ngayon, habang nakikita ko kung gaano kapangit ang ugali ng nanay ko dahil sa mga bagay na ito, parang gusto kong sumuka. Sa'yo na yan, sabi ko ng matatag. Sa'yo na ang bahay na to. Sa'yo na ang kumpanya. Sa'yo na ang lahat ng karangyaan mo. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako. Aalis? Saan ka pupunta? Wala kang pera. Wala kang alam sa buhay sa labas. Matututo ako, sagot ko habang humahakbang paatras. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom sa labas kaysa manatili dito kasama ka. Mas gugustuhin kong maging mahirap na may dangal kaysa maging mayaman na walang kaluluwa. Halika, bumalik ka dito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sigaw ni Mama habang tumatakbo ako paakyat sa kwarto. Nag-impake ako. Hindi ko kinuha ang mga Louis Vuitton na bag. Hindi ko kinuha ang mga alahas na regalo ni Mama. Kumuha lang ako ng isang simpleng backpack. Naglagay ako ng ilang damit. Yung mga komportable, yung mga simpleng t-shirt at maong. Kinuha ko ang litrato namin ni Banwan noong kasal kami. Yung litratong nakatago sa ilalim ng drawer ko dahil ayaw ipa-display ni Mama. Iyon lang ang dinala kong alaala. Pagbaba ko, nakaharang si Mama sa pinto. Kapag lumabas ka sa pintong yan, Halia, wala ka nang babalikan. Itatakwil kita. Wala kang makukuhang mana kahit 5. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Ang babaeng nagluwal sa akin, pero siya ring pumatay sa kaligayahan ko. Wala naman talaga akong mamanahin sa'yo, Ma. Malungkot kong sabi. Dahil puro utang at sama ng loob lang ang meron sa bahay na to. Si Banwan, binayaran niya ang kalayaan ko mula sa'yo at hindi ko sasayangin ang sakripisyo niya. Nilampasan ko siya. Binuksan ko ang malaking pinto. Ang hangin sa labas ay malamig pero presko. Wala na ang bigat sa dibdib ko. Naglakad ako palabas ng gate ng Hacienda Fuego. Wala akong kotse. Iniwan ko ang susi. Maglalakad ako. Magji-jeep ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko kung ano ang gagawin ko. Hahanapin ko ang sarili ko. Hahanapin ko ang Halia na karapat-dapat mahalin ni Banwan. Hindi dahil gusto ko siyang bawiin, kundi dahil gusto kong maging tao na kaya kong ipagmalaki. Sa bawat hakbang palayo sa mansyon, naramdaman ko ang takot, pero mas nangingibabaw ang isang bagong emosyon, kalayaan. At sa kalayaang ito, magsisimula ang pagbabago ko. 4:00 ng madaling araw. Dati, sa oras na ito, mahimbing pa ang tulog ko sa malambot na kama ng Hacienda Fuego, nakabalot sa comforter na gawa sa Egyptian cotton, habang ang aircon ay humuhuni ng tahimik. Gigising ako ng tanghali, hahainan ng pagkain, at ang pinakamabigat na bubuhatin ko lang sa buong araw ay ang aking handbag. Pero ngayon, nagising ako sa tilaok ng manok at ingay ng mga tricycle sa labas. Dumilat ako. Ang bubong na yero sa itaas ko ay may mga butas na tinatakpan ng sako. Ang hinihigaan ko ay isang manipis na banig sa sahig ng maliit na kwartong inupahan ko dito sa Baryo Pag-asa. Mainit, masikip, amoy usok at tuyo mula sa kapitbahay. Bumangon ako at inunat ang likod ko. Masakit ang bawat kalamnan ng katawan ko. Tiningnan ko ang mga palad ko. Puno ito ng maliliit na hiwa at paltos. Mga sugat na hindi galing sa aksidente, kundi sa trabaho. Napangiti ako ng mapait. Ito pala ang pakiramdam ng mga kamay ni Banwan. Dati, kapag hinahawakan niya ang mukha ko, nagrereklamo ako na magaspang ang kamay niya. Sinasabi ko na mag-lotion siya dahil nakakagasgas sa pisngi. Hindi ko alam noon na ang gaspang na yon ay marka ng pagmamahal, marka ng pagsisikap para buhayin kaming mga walang utang na loob. Tumayo ako at kinuha ang timba. Kailangan kong pumila sa poso para makaligo bago pumasok sa trabaho. Good morning, Halia. Bati ni Aling Susan, ang may-ari ng karinderyang pinapasukan ko.
habang nagwawalis sa tapat ng boarding house. "Magandang umaga po, Nay," sagot ko. Sabay ngiti. Walang nakakakilala sa akin dito bilang Halia Di Marukot, ang heredera ng Vistaria Group. Dito, ako lang si Halia, ang bagong hugas pinggan at serbidora sa karinderya ni Susan. Walang apelyido, walang yaman, walang yabang. Pagdating ko sa karinderya, nagsimula na ang dagsa ng mga tao. Jeepney driver, construction worker, estudyante, lahat sila nagmamadaling kumain ng almusal. "Halia, 2 order ng sinanangag at pares sa table 4. Sigaw ng kusinero. "Opo, coming," sagot ko habang binabalanse ang tray. Mabigat ang tray, mainit ang sabaw. Pawis na pawis ako. Ang dati kong makinis na kutis ay sunog na sa araw at mantika. Pero sa bawat plato na inilalapag ko, sa bawat salamat po na natatanggap ko, may kakaibang gaan sa dibdib. Ito ang perang pinagpaguran ko. Walang halong pangahamak ng nanay ko. Walang halong pera ni Banwan, pero hindi laging madali. Bandang tanghali, may dumating na isang grupo ng mga lalaki. Mukhang mga lasing. Umupo sila at umorder ng beer at pulutan. Nang ihatid ko ang order nila, hindi sinasadyang natapon ng isa sa kanila ang baso ng tubig dahil sa kakulitan. Nabasa ang pantalon niya. "Ano ba?" Sigaw ng lalaki. Sabay tayo at hampas sa mesa. "Tanga ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo?" Natigilan ako. Bumalik ang takot. Dati, kung mangyari ito, sasigaw ako pabalik. Sasabihin kong, "Don't you know who I am?" O kaya tatawagin ko ang manager para paalisin sila. Pero naalala ko si Banwan. Naalala ko noong tinapon ni Mama ang sabaw sa kanya dahil lang medyo malamig na ito. Naalala ko kung paano siya yumuko, kumuha ng basahan, at tahimik na naglinis habang minumura siya. Huminga ako ng malalim. Nilunok ko ang pride na dati akala ko ay karapatan ko. Kumuha ako ng basahan. Lumuhod ako sa sahig para punasan ang sapatos ng lalaki. "Pasensya na po, sir," mahinahon kong sabi, kahit nanginginig ang boses ko. "Kasalanan ko po. Papalitan ko na lang po ng bagong inumin. Pasensya na po talaga." Natigilan ng lalaki. Siguro inaasahan niyang lalaban ako. Pero sa harap ng pagpapakumbaba ko, nawalan siya ng ganang magalit. "Tss! Sa susunod ayusin mo." Bulong niya at umupo na ulit. Bumalik ako sa kusina na nanginginig ang mga kamay. Pero hindi ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay. "Banwan, ganito pala. Ganito pala ang lasa ng lunukin ng pride para sa kapayapaan. Pasensya ka na kung natagalan bago ko naintindihan." Kinagabihan, bago ako matulog, ginawa ko ang ritual na sinimulan ko noong unang linggo ko dito. Kumuha ako ng isang pirasong papel mula sa binili kong notebook sa tindahan. Kumuha ako ng ballpen. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, nagsulat ako. Mahal kong Banwan, day 45 na mula noong umalis ako sa mansyon. Alam kong hindi mo ito babasahin o baka itatapon mo lang. Okay lang. Hindi ako sumusulat para humingi ng tulong. Hindi ako sumusulat para pabalikin ka. Sumusulat ako para ikwento sa'yo na marunong na akong maglaba gamit ang kamay. Masakit pala sa likod. At naintindihan ko na kung bakit ayaw mong bumili ng mamahaling kape noon. Kasi ang halaga ng isang tasa, pang isang araw na ulam na ng isang pamilya. Banwan, sorry. Sorry sa bawat araw na ipinaramdam ko sa'yo na hindi ka sapat. Ngayong nararanasan ko ang hirap na pinagdaanan mo, mas lalo kitang hinahangaan. Ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay ako. Natututo na akong maging tao. Nagmamahal. Halia, tinupi ko ang sulat at inilagay sa sobre. Bukas, dadaan ako sa Cyclab Tower bago pumasok sa karinderya. Iiiwan ko ito sa guard, gaya ng ginagawa ko araw-araw. Alam kong bawal akong pumasok. Alam kong blacklist ako. Pero sapat na sa akin na makarating ito sa building kung nasaan siya.
Pinatay ko ang ilaw at humiga. Pagod na pagod ang katawan ko, pero payapa ang isip ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, natutulog ako nang walang takot na mawalan ng yaman dahil wala naman akong yaman na pwedeng mawala. Ang meron lang ako ay pag-asa. Samantala, sa labas ng karinderya ni Susan, madilim na ang paligid, sarado na ang ibang tindahan. Tanging ang ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kalsadang puno ng lubak. Sa kabilang ibayo ng kalsada, may isang itim na sedan ang nakaparada sa dilim. Tinted ang mga bintana, walang plaka na madaling makita. Tahimik ang makina, pero bukas ang aircon sa loob. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Banwan. Hawak niya ang isang tumpok ng mga sulat. Day 1, Day 10 and Day 30, Day 44. Binabasa niya ang mga ito paulit-ulit. Ang bawat salita ni Halia ay parang haplos at kurot sa puso niya. Nakita niya ang pagbabago sa tono ng mga sulat. Mula sa desperasyon, naging kwento ng pagtanggap. Mula sa sisi, naging pasasalamat. Ibinaling ni Banwan ang tingin sa bintana. Mula sa kinauupuan niya, kitang-kita niya ang likod bahay ng karinderya. Nakabukas ang pinto sa kusina. Doon, nakita niya si Halia. Naka-t-shirt lang ito na luma at maluwag na shorts. Nakapusod ang buhok ng magulo. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito sa harap ng isang palanggana ng tubig. Naghuhugas si Halia ng mga huling pinggan bago isara ang tindahan. Pinanood ni Banwan ang bawat galaw ng asawa. Nakita niya ang paghilam nito sa mukha gamit ang braso dahil basa ang kamay ng sabon. Nakita niya ang paminsan-minsang pag-inat nito dahil sa sakit ng likod. Pero ang dumurog sa puso ni Banwan ay ang sumunod na nangyari. Pagkatapos banlawan ni Halia ang huling plato, inilagay niya ito sa rack. Pagkatapos, tumingala siya sa langit. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Isang nangiti na totoo. Isang nangiti na walang halong pagkukunwari. Para sa kamera o para sa mga bisita ng nanay niya. Ngumiti siya kahit pagod. Ngumiti siya kahit nasa gitna siya ng squatter. Napahigpit ang hawak ni Banwan sa manibela. Ito ang Halia na minahal niya noon sa kolehiyo. Ang Halia na nawala sa loob ng Hacienda Fuego. At ngayon, sa gitna ng dumi at hirap, unti-unti itong bumabalik. Gustong bumaba ni Banwan. Gusto niya itong lapitan, agawin ng sponge sa kamay nito, at sabihing tama na, uwi na tayo. Pero hindi pwede, hindi pa. Kailangan ni Halia ang laban na ito para sa sarili niya. At kailangan ni Banwan na makita kung hanggang saan ang kaya nitong tiisin. Sir Banwan, tanong ng driver niya, aalis na po ba tayo? Hindi inalis ni Banwan ang tingin kay Halia na ngayon ay nagpapatay na ng ilaw sa kusina. Sandali lang, bulong ni Banwan. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas siyang makakauwi. Nanatili ang itim na sasakyan sa dilim, isang tahimik na bantay sa isang babaeng nag-aaral pa lang kung paano tumayo sa sariling mga paa. 3:00 ng hapon, nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang contract signing kasama ang mga investor mula sa Japan. Ang conference room ay malamig, tahimik at amoy pera. Nakalatag sa mahabang mesa ang mga dokumentong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ito ang pangarap ng bawat negosyante. Ito ang tagumpay na matagal kong ipinaglaban. Pero habang nagsasalita ang Japanese representative tungkol sa future expansion, ang isip ko ay lumilipad. Lumilipad papunta sa isang masikip na karinderya sa Baryo Pag-asa. Iniisip ko kung kumain na ba si Halia. Iniisip ko kung mainit ba masyado sa pwesto niya. Iniisip ko kung masakit pa ba ang likod niya. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya. 4 na buwan na rin akong nagpapanggap na hindi ko siya iniisip kahit na gabi-gabi akong nagbabasa ng mga sulat niya. Mr. Magtanggol, tawag ng aking abogado. Sir, kailangan na po ang pirma niyo. Bumalik ako sa kasalukuyan. Yes, of course. Inabot ko ang aking mamahaling fountain pen. Akmang pipirma na ako
Nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng conference room, pumasok si Jen, ang sekretarya ko. Maputla siya. Hawak niya ang remote ng TV at nanginginig ang kamay niya. Sir Banwan, I'm sorry to interrupt pero kailangan niyo pong makita ito. Bago pa ako makapagalit dahil sa istorbo, itinutok niya ang remote. Sa malaking screen sa dingding, bumungad ang breaking news. Flash report. Isang malaking sunog ang sumiklab sa Baryo Pag-asa, lungsod ng Quezon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas na sa Task Force Bravo ang alarma. Sa screen, nakita ko ang impyerno. Ang pamilyar na kalsada kung saan ko pinapanood si Halia gabi-gabi ay nilalamon na ng dambuhalang apoy. Ang usok ay itim at makapal, tinatakpan ng langit. Narinig ko ang hiyawan ng mga tao, ang tunog ng sirena, at ang lagitik ng mga nasusunog na kahoy. Nabitawan ko ang ballpen. Klang. Baryo Pag-asa. Bulong ko. Nanigas ang buong katawan ko. Sa gitna ng screen, nahagip ng kamera ang signboard ng isang establishmento na unti-unting tinutupok ng apoy. Karinderya ni Susan. Ang mundo ko ay biglang huminto. Ang bilyon-bilyong kontrata sa harap ko ay naging kapirasong papel na lang. Sir? Tanong ng investor. Tumayo ako agad. Tumumba ang upuan ko sa lakas ng pagtayo ko. Itigil ang meeting. Utos ko. Ang boses ko ay hindi akin. Boses ito ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Pero Sir Banwan, ang investors, sabi ko itigil ang lahat. Sigaw ko na yumanig sa buong kwarto. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumakbo ako palabas. Iniwan ko ang coat ko. Iniwan ko ang dignidad ng pagiging CEO. Tumakbo ako papunta sa elevator. Pinindot ang button nang paulit-ulit kahit alam kong hindi ito bibilis. Halia. Diyos ko, Halia. Wag naman sana. Pagdating sa basement parking, hindi ko na hinintay ang driver. Ako na ang sumakay sa driver's seat ng SUV. Pinaharurot ko ito palabas ng building. Ang biyahe papuntang Baryo Pag-asa ay karaniwang inaabot ng 1 oras. Pero sa isip ko, bawat segundo ay katumbas ng buhay ni Halia. Binagtas ko ang traffic. Busina ako ng busina. Para akong baliw na nagmamaneho. Bakit hindi ko siya kinuha agad? Bakit hinayaan ko pa siyang maghirap doon? Kung may mangyari sa kanya, kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat. Habang papalapit ako sa lugar, lumalaki ang usok na nakikita ko sa langit. Ang amoy ng sunog na goma at kahoy ay pumapasok sa aircon ng sasakyan. Pagdating ko sa main road ng Baryo Pag-asa, hinarang ako ng barikada ng pulis. Sir, bawal na po pumasok. Delikado. Sigaw ng pulis habang hinahampas ang hood ng kotse ko. Bumaba ako ng sasakyan. Iniwan ko itong nakabalandra sa gitna ng kalsada. Nasa loob ang asawa ko. Sigaw ko sa pulis at tinabig siya. Tumakbo ako papasok sa eskinita. Ang init ay sumampal sa mukha ko. Ang paligid ay magulo. Mga taong tumatakbo bitbit ang mga TV, bentilador, mga damit. Mga batang umiiyak na hinahanap ang magulang nila. Ang ingay ay nakakabingi. Halia! Sigaw ko. Halia! Sinubukan kong tawagan ang cellphone niya habang tumatakbo pero walang signal. Nakarating ako sa tapat ng karinderya ni Susan. Wala na ito. Isa na lang itong nag-aapoy na balangkas. Ang boarding house, sa likod nito, ay nilalamon na rin ng apoy. Hindi. Napaluhod ako. Parang tinakasan ako ng lakas. Halia. Banwan. Napalingon ako. Hindi boses ni Halia iyon. Boses ni Aling Susan, ang may-ari ng karinderya. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Puno ng uling ang mukha. Umiiyak. Aling Susan, nasaan si Halia? Hinawakan ko siya sa balikat at niyugyog. Nasaan ang asawa ko? Sir, si Halia. Turo ni Aling Susan sa isang nasusunog na eskinita sa gawing kanan. Bumalik siya sa loob. May naiwang bata sa taas ng apartment. Sabi ko,
Huwag na, pero tumakbo pa rin siya. Ano? Walang pag-iisip, walang takot. Tumayo ako at tumakbo papunta sa direksyong itinuro niya. Sir, huwag! Mamamatay kayo! Sigaw ng mga bumbero, pero hindi ko sila pinakinggan. Pumasok ako sa usok. Ang init ay parang balat ng impyerno. Hindi ako makahinga. Ang mga mata ko ay mahapdi. Halia! Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na paligid, may naaninag akong anino. Sa may pintuan ng isang apartment na malapit nang bumagsak, nakita ko siya. Si Halia. Ang buhok niya ay gulo-gulo at sunog ang dulo. Ang damit niya ay punit-punit. Karga-karga niya ang isang batang umiiyak at inaalalayan niya ang isang matandang hirap lumakad. Dito, dalian niyo? Sigaw ni Halia. Inuubo na siya ng matindi. Nakita ko ang tapang sa mga mata niya. Ang babaeng dating natatakot masira ang kuko, ngayon ay sumusuong sa apoy para sa ibang tao. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Banwan, bulong niya, parang hindi makapaniwala. Akmang lalapit ako nang makarinig ako ng isang nakakatakot na tunog. Crack! Tumingala ako. Ang isang malaking biga na gawa sa kahoy at semento na nasa itaas mismo ni Halia ay bumibigay na dahil sa apoy. Si Halia, abala sa pagtutulak sa bata at matanda palabas, ay hindi napansin ang panganib sa ulo niya. Halia! Ilag! Hindi na ako nag-isip. Sa mga sandaling iyon, wala ng CEO, wala ng security guard, wala ng pride, wala ng galit. Ako lang. Ako na asawa niya. Tumalon ako. Buong lakas kong tinulak si Halia at ang mga kasama niya palayo sa bagsakan. Naramdaman ko ang pagtama ng katawan ko sa semento. Narinig ko ang sigaw ni Halia. Banwaan! At pagkatapos, naramdaman ko ang bigat. Isang matinding bigat at init na dumagan sa likod ko. Bumagsak ang biga. Ang sakit ay parang kidlat na gumuhit sa buong katawan ko. Nawalan ako ng hangin. Ang paningin ko ay nagdidilim. Ang huli kong nakita ay ang mukha ni Halia na gumagapang palapit sa akin. Umiiyak. Tinatawag ang pangalan ko habang ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang kamay niya ay inaabot ang kamay ko, Halia. Ligtas ka. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Yun ang huling tumakbo sa isip ko bago ako tuluyang nawalan ng malay. At ang mundo ay naging tahimik. Bip, bip, bip. Ang tunog ng heart monitor ang unang pumukaw sa diwa ko. Mabigat ang talukap ng mga mata ko. Masakit ang balat ko sa braso. Mga paso. Mula sa init ng apoy. Pero hindi yun ang iniinda ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Puti. Puting kisame. Amoy gamot. Amoy alcohol. Nasa ospital ako. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng nangyari. Ang sunog. Ang pagguho ng biga. Ang pagtulak sa akin ni Banwan. Ang katawan niyang sumalo sa bigat ng semento para lang mabuhay ako. Banwan. Napabangon ako bigla pero napangiwi ako sa sakit ng katawan. Ma'am Halia, dahan-dahan lang po. Awat sa akin ng isang nurse na nag-aayos ng dextrose ko. Ligtas po kayo. Minor burns at bruises lang. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Nasaan si Banwan? Itinuro ng nurse ang kabilang kama na pinaghihiwalay lang ng isang kurtina. Hinawi ko ito nang walang pag-aatubili kahit na umiikot pa ang paningin ko. Doon, nakita ko siya. Nakahiga si Banwan. May benda ang ulo niya. May cast ang kaliwang braso. Maraming galos sa mukha. Natutulog siya ng mahimbing pero baka sa mukha niya ang hirap na dinanas. Lumapit ako sa kakanya. Sa bawat hakbang, parang dinudurog ang puso ko. Ito ang mukha ng lalaking minahal ko. Tinaboy ko. At ngayon ay muntik nang mamatay para sa akin.
Umupo ako sa gilid ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niyang walang swero. Mainit. Buhay. Banwan. Bulong ko habang tumutulo ang luha ko sa kamay niya. Bakit ka ba ganyan? Bakit ang tanga-tanga mo? Bakit mo ako niligtas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Akala ko tulog siya, pero naramdaman kong gumalaw ang mga daliri niya. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Dumilat siya. Mapungay ang mga mata, pero nakatuon agad sa akin. Halia. Ang boses niya ay paos at mahina. Ligtas ka ba? May masakit ba sa'yo? Lalo akong naiyak. Nasa ganoong lagay na siya, pero ako pa rin ang inaalala niya. Gago ka ba? Hikbi ko, habang tumatawa ng mapait. Ikaw ang nabagsakan ng semento? Tapos ako ang tatanungin mo? Banwan naman. Bakit? Ngumiti siya ng tipid. Yung nangiting dati kong nakikita tuwing umaga bago maging komplikado ang lahat. Kasi, humugot siya ng hininga. Kasi aanhin ko ang yaman ko. Aanhin ko ang siklab kung wala ka naman sa mundong ito. Pero iniwan kita. Sinaktan kita. Hindi ako naging mabuting asawa. Alam ko. Sagot niya. Walang halong panunumbat, kundi pagtanggap lang. Pero noong nakita kita sa apoy, noong nakita kitang tumutulong sa iba kahit nasa panganib ka, nakita ko ulit ang Halia na minahal ko. Yung Halia na matapang. Yung Halia na marunong magmahal. Tinitigan niya ako sa mata. Halia, pumunta ako sa karinderya hindi para manumbat. Pumunta ako para sunduin ka. Gabi-gabi kitang binabantayan mula sa malayo. Binabasa ko ang mga sulat mo. At sa bawat sulat, nararamdaman kong bumabalik sa akin ang asawa ko. Hindi ko na napigilan. Yumuko ako at hinalikan ang kamay niya. Ang kamay na puno ng gasgas. Patawarin mo ako, Banwan. Sabi ko. Patawarin mo ako sa pagiging duwag noon. Patawarin mo ako sa hindi pagtindig para sa'yo. Naranasan ko ang hirap. Naranasan kong maging mahirap. At doon ko na-realize. Hindi ko kailangan ng mansyon. Hindi ko kailangan ng pera ni Mama. Ang kailangan ko lang, ikaw. Yung ikaw na nagluluto ng kare-kare. Yung ikaw na naghihintay sa akin. Iniangat ni Banwan ang kamay niya at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Wala na tayong utang sa isa't isa, Halia. Malambing niyang sabi. Ang meron na lang tayo ay pagpipilian. Pipiliin mo pa rin ba ako? Kahit na ang buhay natin ay hindi magiging perpekto? Sasagot na sana ako ng oo nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kwarto. Banwan, anak ko, Diyos ko, my hero. Pumasok si Doña Vistaria. Naka-outfit pa. May dalang basket ng prutas na halatang binili lang sa labas ng ospital. Agad siyang lumapit sa kama at pilit na sumiksik sa pagitan namin ni Banwan. Ayos ka lang ba, hiho? Napanood ko sa balita. Grabe ang tapang mo. Trending ka sa social media. Bilyonaryong CEO, sumuong sa apoy para sa asawa. Napakagandang publicity nito para sa Siklab at sa Vistaria Group. Napaatras ako. Tiningnan ko si Mama. Ito na naman siya. Ang aksidente, ginawang marketing strategy. Ma, pwede ba? Saway ko. Nagpapahinga si Banwan at muntik na siyang mamatay. Hindi ito tungkol sa publicity. Tinaasan ako ng kilay ni Mama. Ano ka ba, Halia? Ito na ang chance nyo. Paglabas nyo dito, sasalubungin kayo ng media. I-announce natin na okay na kayo, na magme-merge na ang kumpanya. Imagine the stock prices. Siguradong tataas ang value natin. Bumaling siya kay Banwan at hinawakan ang braso nitong may benda. Di ba, Banwan? Napatawad mo na kami, di ba? Family is family after all. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante, buo na ulit tayo. At ang negosyo. Nakita ko ang pagtatagis ng bagang ni Banwan. Nakita ko ang sakit sa mata niya. Dati, kapag ganito si Mama, yumuyuko lang siya. Tumatahimik. Pero hindi na ngayon. At hindi ko nahahayaang siya
ang lumaban mag-isa. Tumayo ako ng tuwid. Kahit masakit ang katawan ko, humarang ako sa harap ni Mama. Lumabas ka na, Ma. Matigas kong sabi. Natigilan si Doña Vistaria. Ano? Sabi ko, lumabas ka na. Hindi kailangan ni Banwan ng prutas mo. At lalong hindi niya kailangan ng negosyo mo. Abat! Halia! Anong karapatan mong palayasin ako? Nanay mo ako. Nanay kita, pero asawa ko siya. Sagot ko nang hindi kumukurap. At sa pagkakataong ito, siya ang pipiliin ko. Hindi ang pera, hindi ang sasabihin ng ibang tao, at hindi ikaw. Kung nandito ka lang para gamitin kami, pues, umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Sasagot pa sana si Mama, aambang sasampalin ako nang magsalita si Banwan. Ang boses niya, kahit mahina, ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Doña Vistaria, napatingin kaming lahat kay Banwan. Nakaupo na siya ng bahagya. Ang mukha ay seryoso at malamig. Narinig niyo po ang asawa ko, sabi ni Banwan. Lumabas na kayo at huwag na kayong babalik sa buhay namin hanggat hindi niyo natututunang irespeto si Halia, hindi bilang investment, kundi bilang tao. Banwan, hiho. Nauutal na, sabi ni Mama. Nagbibiro lang naman ako. Security, tawag ni Banwan, kahit walang security sa loob. Pero sapat na yon para matakot si Mama. Alam niyang isang tawag lang ni Banwan, pwede siyang mawalan ng lahat. Padabog na kinuha ni Mama ang bag niya. Tiningnan niya ako ng masama. Magsisisi ka, Halia. Tandaan mo iyan. Wala kang kwentang anak. Lumabas siya at ibinalibag ang pinto. Katahimikan. Napabuntong hininga ako. Nanginginig ang mga tuhod ko sa ginawa ko. Ito ang unang beses na talagang pinutol ko ang tali sa kanya. Naramdaman ko ang kamay ni Banwan sa biwang ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Proud ako sa'yo, bulong niya. Napayakap ako sa kanya at umiyak sa dibdib niya. Wala na akong pamilya, Banwan. Ikaw na lang ang meron ako. Hinaplos niya ang buhok ko. Hindi totoo yan. Tayo ang pamilya. At sisiguraduhin kong ang pamilyang ito ay itatayo natin sa pundasyon ng pagmamahal, hindi ng pera. Humiwalay siya ng kaunti at tinitigan ako. Ang mga mata niya ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ospital. Halia, seryoso niyang tawag. Bakit? Paglabas natin dito, saan mo gustong umuwi? Napangiti ako. Alam ko ang sagot. Hindi ko gusto sa Hacienda Fuego. Hindi ko rin gusto sa Barrio Pag-asa. Kahit saan. Sagot ko. Hinawakan ng pisngi niya. Basta kasama kita. Kahit sa maliit na apartment lang. Kahit walang katulong. Kahit tayo lang dalawa ang magluluto at maglilinis. Gusto kong magsimula tayo ulit. Yung tayo lang. Walang maskara. Walang pagpapanggap. Ngumiti si Banwan. Yung ngiting abot hanggang mata. Sige. Sabi niya, bumili ako ng lupa sa probinsya. Maliit lang. May taniman ng gulay. Tahimik doon. Gusto mo bang doon tayo magsimula? Tumango ako habang tumutulo ang luha ng saya. Oo, Banwan. Umuwi na tayo. Niyakap niya ako ulit. At sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi nabibili ng bilyon-bilyong piso ng Ciclab Innovations. Kapayapaan. At sa wakas, pagmamahal na totoo. Cliffhanger. Habang magkayakap kami, biglang tumunog ang cellphone ni Banwan na nasa side table. Umilaw ang screen. Isang notification mula sa kanyang private investigator. Hindi ko sinasadyang mabasa ang preview ng message habang inaabot ito ni Banwan. Sir Banwan, confirm na po. Positibo ang resulta. Handa na ba kayong sabihin kay Ma'am Halia ang tungkol sa bata? Natigilan ako. Tiningnan ko si Banwan. Tiningnan niya ako. At nakita ko ang gulat at kaba sa mukha niya. Bata? Tanong ko. Anong bata, Banwan? Sa loob ng 1 taon, maraming pwedeng magbago. Ang mga sugat ay naghihilom, ang mga gusaling nasunog,
ay maitatayo muli at ang mga pusong dating puno ng galit ay pwedeng matutong magmahal ng tama. Balikan natin saglit ang sandali sa ospital. 1 taon na ang nakararaan. Nang mabasa ni Halia ang mensahe tungkol sa bata, sa telepono ni Banwan, ang kabas sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang emosyon na mas malalim pa sa selos, awa at pagmamahal. Ang bata ay hindi anak ni Banwan sa ibang babae. Ito ay si Maya, ang 7 taong gulang na batang iniligtas ni Halia mula sa nasusunog na apartment. Napag-alaman ng investigador ni Banwan na naulila na pala nang tuluyan si Maya sa sunog na yon. Walang kamag-anak na sasalo. Noong gabing iyon sa ospital, habang hawak ni Banwan ang kamay ni Halia, tinanong niya ito, "Gusto mo ba tayong maging pamilya niya?" Ang sagot ni Halia ay isang humahagulgol na, "Oo." Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga kilalang personalidad, negosyante at media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Pero sa pagkakataong ito, ang okasyon ay hindi para sa isang marangyang fashion show ng Vistaria Group, kundi para sa Ciclab Foundation, the Banwan and Halia Magtanggol Initiative. Sa entablado, nakatayo si Halia. Ibang-iba na siya sa Halia ng nakaraan. Ang suot niya ay isang simpleng puting Filipiniana dress, walang mabibigat na alahas, walang makapal na makeup. Pero ang ganda niya ay nagniningning. Ito ang ganda ng isang babaeng may kapayapaan sa puso. Hawak niya ang mikropono, nakangiti sa daan-daang tao sa harap niya. Noon, panimula ni Halia, ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano kalaki ang bahay mo o kung gaano kamahal ang bag na bitbit mo. Lumaki ako na naniniwalang ang halaga ng isang tao ay nasa yaman niya. Tumingin siya sa gilid ng stage kung saan nakatayo si Banwan. Nakasuti ito pero hindi nakabutones ang kwelyo. Relax lang habang karga-karga ang isang batang babae. Si Maya, na ngayon ay malusog na at nakatawa habang kumakaway sa kanyang mommy, Halia. Pero may isang tao na nagturo sa akin na mali ako. Pagpapatuloy ni Halia, nangingilid ang luha. Tinuruan niya ako na ang tunay na yaman ay ang kakayahang magpatawad. Ang tunay na tagumpay ay ang pananatili sa tabi ng taong mahal mo kahit sa panahong wala siyang maibibigay kundi ang sarili niya. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa likod ng ballroom, may mga empleyado ng Ciclab na lumuluha. Alam nila ang kwento. Alam nila ang pinagdaanan ng mag-asawa. Ang foundation na ito ay para sa mga mag-asawang nagsisimula pa lang at para sa mga naulila ng sakuna. Gusto naming iparamdam sa inyo na sa bawat pagkadapa, may kamay na handang humila sa inyo pataas. Dahil naranasan ko yun, hinila ako ng asawa ko mula sa dilim. Bumaba si Halia sa stage. Sinalubong siya ni Banwan at ni Maya. "Ang galing mo, mahal!" Bulong ni Banwan sabay halik sa noo ni Halia. "Para sa atin to," sagot ni Halia. Kinuha niya si Maya mula kay Banwan at niyakap ito. "Uwi na tayo. Gutom na si Maya." "Kare-kare?" tanong ni Banwan habang nakangiti. Natawa si Halia. "Siyempre. Pero ako naman ang magluluto ngayon. Ikaw ang tagahiwa." Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, parang nahawi ang dagat ng mga tao para bigyan sila ng daan. Hindi dahil sa sila ay bilyonaryo, kundi dahil sa respeto. Sa isang sulok ng hotel lobby, nakatayo ang isang matandang babae. Nakasuot ng mamahaling damit, pero luma na ang estilo. Si Doña Vistaria. Nanonood siya mula sa malayo. Hawak niya ang kanyang cellphone, naghihintay kung may tatawag ba sa kanya. Wala. Ang Vistaria Group ay tuluyan ng bumagsak at naibenta sa ibang investors. Ang natitira na lang sa kanya ay ang malaking Hacienda Fuego, na ngayon ay halos wala ng laman dahil naibenta na ang mga gamit. Nakita niya ang anak niya na masaya. Nakita niya si Banwan na matikas. At nakita niya ang batang inaampon ng mga ito. Isang pamilyang buo. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sumigaw ng, "Halia, anak." Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Vistaria ang hiya.
Ang pader na itinayo niya gamit ang pera ay siya ring pader na humaharang ngayon sa kanya para maabot ang anak niya. Dumaan si Halia sa harap niya, pero hindi siya napansin ng mga ito dahil sa dami ng bodyguard at media. O baka napansin siya, pero pinili na nilang huwag lumingon. Naiwan ang donya sa lobby, yakap ang kanyang mamahaling bag na walang laman, habang ang pamilyang tinaboy niya ay naglalakad palayo patungo sa kanilang kaligayahan. Kinagabihan, sa Villa Calinaw, ito ang bagong bahay ni Banwan at Halia sa probinsya ng Laguna. Hindi ito mansyon, isa itong malawak na bungalow na gawa sa kahoy at bato, napapaligiran ng mga puno ng mangga at may view ng bundok. Walang gate na ginto, walang matataas na pader. Sa kusina, amoy peanut sauce at bagoong. Dahan-dahan sa paghalo, Halia, baka tumalsik. Tawa ni Banwan habang hinihiwa ang talong. Marunong na ako. Noo, sagot ni Halia. Pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Graduate yata ako sa karinderya ni Susan. Nasa hapagkainan na si Maya, nagkukulay ng drawing book. Daddy, Mommy, kain na po tayo. Inihain nila ang kare-kare. Mainit. Masarap. Ito ang parehong ulam na naging sanhi ng pag-aaway nila noon. Pero ngayon, ito na ang simbolo ng kanilang bagong simula. Umupo sila, naghawak-hawak ng kamay para magdasal. Lord, panimula ni Banwan, salamat po sa pagkaing ito. Salamat po sa buhay na ipinahiram nyo. Pero higit sa lahat, salamat po dahil binalik nyo sa akin ang asawa ko at binigyan nyo kami ng anghel na si Mayade. Amen, sabay na sabi ni Halia at Maya. Habang kumakain sila, nagkukwentuhan at nagtatawanan, tinitigan ni Halia si Banwan. Ang lalaking ito, na minsan niyang ikinahiya, ay siya palang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya. Pagkatapos kumain, tumambay ang mag-asawa sa porch. Tulog na si Maya. Malamig ang simoy ng hangin. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, mas maliwanag kaysa sa mga ilaw ng syudad. Sumandal si Halia sa balikat ni Banwan. Inakbayan siya nito. Masaya ka ba? Tanong ni Banwan. Sobra, sagot ni Halia. Alam mo, Ban, noon, akala ko ang tahanan ay isang lugar, yung Hacienda Fuego, yung may bubong, may pader. Kaya takot na takot akong umalis noon. Tumingala siya kay Banwan. Pero mali ako. Ang tahanan pala ay hindi semento. Ang tahanan ay tao. Ikaw ang tahanan ko, Banwan. Kahit sa ilalim ng tulay, kahit sa karinderya, basta kasama kita. Nasa bahay ako. Hinalikan ni Banwan ang kamay ni Halia. Ang singsing na pilak na iniwan niya noon sa bedside table ay suot na ulit ni Halia ngayon. Katabi ng isang bagong singsing na may maliit na diamante. Simbolo ng pangako na hindi na muling bibitaw. Ikaw rin ang tahanan ko, Halia, bulong ni Banwan. At pangako, poprotektahan ko ang tahanang ito hanggang sa huling hininga ko. Niyakap nila ang isa't isa habang dinuduyan sila ng hangin ng gabi. Wala nang lihim, wala nang pagpapanggap, wala nang pangamba. Sa wakas, natagpuan na nila ang lugar kung saan hindi na nila kailangang magtago. Natagpuan na nila ang tunay na pag-ibig at iyon ang pinakamagandang yaman sa mundo.